Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri, pasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at nawa ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay kanyang pagkalob sa kanyang huling sugat propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampu ng kanyang mga pamilya, kasamahan at sa lahat ng mga taong nagpapatuloy ng kanilang mabubuting gawa hanggang sa huling araw. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ang pag-uusapan natin, una po, ito ay kung paano natin sasagutin yung mga katanungan patungkol sa mga kababayan natin, bakit may yung gulo sa Palestine na napakatagal na, ilang taon na, at hanggang ngayon is hindi pa rin nahihinto. Ang katotohanan yan, ang dapat sumagot niyan, kung tayo po ay mag-aaral ng maigi o naghahanap tayo ng kaalaman patungkol sa kasagutan na yan, ang dapat po o yung may karapatan na sumagot patungkol sa kasagutan na yan, bakit sa Palestine lagi may gulo, ganito ganyan, lagi may patayan, yung mga bata roon at kababaihan ay lagi na lamang nasasangkot sa gulo. Ano po ba yung dahilan kung bakit lagi na lamang may gulo doon at tuloy-tuloy ang kaguluhan at hindi na wawala? Inshallah po, sasagutin natin yan. Pagkaraan nating banggitin ang ilan sa mga kaganapan noong unang panahon, noong history, inshallah. At para po sa kaalaman ng lahat, sa mga hindi po nakakilala sa atin, ako po si Hamza Duran na balik Islam, alhamdulillah. At simula pa lang po nung nagbalik Islam ako is wala na akong ginawa kundi mag-aral. Hanggang ngayon po nag-aral pa rin ako. At alhamdulillah nakapag tapos ng Sharia dito sa Qasim University at nagma-masteral po ng history. Yung master po natin is history, alhamdulillah. Kaya kahit konti is meron tayong kaalaman tungkol sa history, konti lamang po. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang sira, Khulafa ar-Rashidun, yung 4 na khalifa, at yung sumunod na mga imperyo ng mga Muslim, Dawla Umayyah, Abbasiyah, at Dawla al-Mamalik, Dawla al-Uthmaniyah, at iba pang mga dual, Dawla Andalusia sa Spain. Alhamdulillah, kaunti, meron tayong kaalaman kahit konti, at babanggitin natin yan, inshallah, yung tungkol sa Palestine. Kung sino po ba yung may karapatan talaga sa lupain na yan. At inshallah subhanahu wa ta'ala, tulad ng sinabi ko, kung mayroong nagtatanong sa inyo patungkol po dyan, ay ang may karapatan sumagot ng katanungan na yan, bakit may gulo sa Palestine hanggang ngayon, sino po yung dapat sasagot is yung mga taga-Palestine po mismo. Sila po yung dapat sumagot sapagkat sila ang nakakaalam ng kanilang history. Yan po ang tamang isagot. Pero batay sa mga libro, batay sa mga kaganapan, maaari tayong magsalita patungkol dyan, inshallah subhanahu wa ta'ala. Una, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sheikh, request po nila kung pwede raw pong buksan yung camera. Inshallah, barakallahu fiik. Mahina po yung internet kapag nakabukas yung camera eh. Sige po, inshallah. Okay lang po, inshallah. Mas maalay. Sige po.
Malinaw po yung boses natin. Malinaw po. Malinaw na malinaw. Alhamdulillah. Tayyib. Una po mga kapatid, sa mga mahina raw yung boses ko. Tayyib, malinaw daw, malinaw. Mga kapatid, una po, kung babalikan natin, syempre, may mga kamag-anak tayo na hindi mga Muslim. Hindi po ba? May mga kamag-anak tayo na hindi mga Muslim, mga kaibigan, kakilala, na magtatanong sa atin, bakit ganito ang Israel at Palestine? Ano po? Lagi na lang may away, lagi na lang may patayan. Kawawa yung mga babae ron, yung mga matatanda, yung mga bata. Pero kung babalikan po natin, ano po, kaya ganyan na lamang yung turi ng ng mga Hudyo sa mga kapatiran nating Muslim is nakalagay kasi sa doktrina nila yan eh. Nakalagay sa doktrina nila yan na yung pagpatay ng bata at matanda, ano po, ay kumbaga para sa kanila is normal lamang yan. Ang halimbawa nito, inshallah subhanahu wa ta'ala, magbigay po tayo ng halimbawa, isa sa kanilang mga doktrina isa sa kanilang mga paniniwala po patungkol sa ito po sinasabi sa Biblia nila patungkol sa Deuteronomo, bago ninyo salakayin ang isang lungsod, alamin muna ninyo kung gusto nilang sumuko. Kapag binuksan nila ang pintuan ng kanilang lungsod at sumuko sa inyo, magiging alipin ninyo sila. Ito, magiging alipin. Ito yung gusto nila, maging alipin eh. Yung mga tao roon, maging alipin nila. Deuteronomo po, ito ay nasa chapter 20, 10 ang simula niya. Versikulo 10. Bago ninyo salakayin ang isang lungsod, alamin muna ninyo kung gusto nilang sumuko. Ito, nakalagay sa kanilang doktrina. Kapag binuksan nila ang pintuan ng kanilang lungsod at sumuko sa inyo, magiging alipin ninyo sila at magtatrabaho para sa inyo. Ito na yung magtatrabaho para sa kanila. Magiging alipin at magbibigay ng buwis. Ito po ay nakalagay sa kanilang doktrina. Ulitin natin, Deuteronomo chapter 20, verse 10. Kung ayaw nilang sumuko, ito po pakinggan natin maigi. Kung ayaw nilang sumuko at sa halip gustong lumaban, gustong lumaban, kubkubin ninyo sila kapag sila'y nalupid na ninyo at sa tulong ng Diyos, sa tulong ng Diyos ninyong si Yahweh, patayin ninyo ang lahat ng kalalakihan roon. Ito yung sinasabi po sa kanilang doktrina. Patayin ninyo ang lahat ng kalalakihan roon, bihagin ninyo ang mga babae at ang mga bata at samsamin ang mga hayop at lahat ng maaari ninyong makuha para sa inyo ang mga iyon. Kaya subhanallah, pinapatay puro yung mga kabaihan, mga bata, mga matatanda dahil sa doktrina na ito, at marami pa pong doktrina sa Biblia na yung bata, matanda is pinapaintulutan patayin sa kanila, tulad na lamang na binabagit natin na ito. At sabi rito, at samsamin ang mga hayop. Samsamin ang kininyo. Kaya may mga video tayo nakikita ngayon sa YouTube, sa Facebook, yung mga Palestinian doon na ang mga bahay nila na namana nila sa panahon pa ng kanilang mga ninuno, may mga kasulatan pa sa Ottoman Empire. May mga kasulatan sila roon na nakasaad na yung lupa na ito is pagmamay-ari ni Fulana. Pero bakit kinukuha na lamang ng biglaan ngayon? Ito nga sinasabi, samsamin ninyo ang mga hayop at lahat
ng maaari ninyong makuha. Ayan, kaya kinukuha na lamang yung mga tahanan doon, yung mga pananim, lahat. Para sa inyo ang mga iyon. Ito yung nakalagay mismo mga kababayan, mga kapatid, para sa inyo ang lahat ng mga iyon at maaari ninyong kunin sapagkat ipinagkaloob sa inyo ni Yahweh. Ayan mga kapatid ang doktrina nila. Sana po ipabasa ninyo yon, yung doktrina na yon sa mga isang doktrina pa lamang binasa natin, no? Pero yan po kasi kaya normal sa kanila yung pagpatay ng mga bata roon dahil sa doktrina nila. Mga bata, matanda, babae, hayop, samsamin ninyo. Ayun, malinaw binasa natin kanina. At balik tayo sa history mga kapatid. Taib. Bakit nagkaroon ng mga Israelita? At sino ba si Israel? Tandaan natin, ang tinaguriang ama ng mga propeta, walang iba kundi si Propeta Abraham. Tandaan natin, ang ama ng mga propeta ay si Propeta Abraham. Siya po mga kapatid. Si Propeta Abraham is mayroong dalawang asawa. Summarize natin na. Si Hajar at si Sarah. Si Hajar at si Sarah. Subhanallah, isa po ito sa mga pagrad natin, kumbaga ipagbalik natin sa mga sinasabi nilang si Propeta Ibrahim daw, is may kabit. Kabit niya lamang daw si Hajar. So sabihin natin, kailan ba nagkaroon ng batas na bawal mag-asawa maliban sa pangalawa, maliban sa isa, maaari lang mag-asawa sa isa, yung pangalawa is bawal na. Sa paniniwala ng mga Kristiyano, ito ay sa panahon lamang ni Jesus. Sa panahon lamang ni Jesus yung pananaw na yan at yung paniniwala na yan, kung babalikan natin, sino yung nauna? Si Propeta Abraham o si Propeta Jesus? Hindi ba si Propeta Abraham? Siya yung nauna. So ngayon, ibig sabihin, hindi sakop yung batas ni Propeta Abraham kung ano yung batas kay Jesus. Kaya si Abraham po, mga kababayan, at sa mga bago Muslim na nandirito ngayon at sa mga nanonood ng live natin, wala po siyang kabit. Asawa po ang lahat ng yun. Sa Islam, bawal po yung kabit. Lahat po ay asawa. Para sa kaalaman natin. So balikan natin, mayroon dalawang asawa si Propeta Abraham, si Ibrahim alayhi salam. At taga saan si Propeta Ibrahim? Yung originally niya, saan po siya? May makakasagot po ba bago natin ipagpatuloy? O pipili po ako ng sasagot sa mga nandirito. Pipili po ako ng sasagot kung sino si taga. Ito, sabi ni Raslina, taga Iran. Taga Iran daw. Taga Iran si Propeta Abraham. So si Abu Ja'far. Nandiyan si Abu Ja'far? Pwede bang sumagot si Abu Ja'far? Tanungin natin kung taga saan si Propeta Abraham. O si Sis Jinan. Nandiyan ba si Sis Jinan? Sister Jinan? Taga saan si Propeta Ibrahim alayhisalam, mga kapatid? Bago natin ipagpatuloy yung ating kwento, inshallah subhanahu wa ta'ala. Walang magre-research ha? Palestine? Hindi. Bago siya, nag-migrate si Propeta Ibrahim sa Palestine. Yan ang totoo. Tapos mula Palestine, pumunta siya ng Makkah. Ayan, si Makilan. Si Rayhana Makilan, taga Iraq, Sahih. Nag-migrate si Propeta Ibrahim papunta sa Palestine. Ang lugar dati yan, pangalan ng lugar na yan is Sham. Noong araw. Nag-migrate siya roon. Tapos nung 90 plus na si Propeta Ibrahim alayhi salam, mga kapatid, binayaan siya ng anak kay Sarah na sino po ang anak niya kay Sarah? Sino yung makakasagot? Sahih, si Ishaq. Mashallah. Mashallah. Mahusay yung mga estudyante natin dito. Si Ishaq. At si Ishaq naman, sana ito nangyari sa Palestine na ito, no? Doon na po. Sa lugar na po sa Palestine. Yan, si Brother Yusuf, si Nomi Yap, at si Maria, mashallah, at si Messengers of Peace Academy, si Rowaida, Maylin, lahat Ishaq, tama. 90 plus na nagkaanak si Propeta Ibrahim. At mahabang kwento rin po yun. Kaya yung tao, kahit gano'n ka nakatanda, wag kang mawala ng pag-asa sa biyaya ni Allah. Kapag para sa'yo,
At hindi ka mawawala sa mundong ibabaw maliban na lamang na kumpleto ang biyaya sa ni Allah. At yung kanyang, si Propeta Ibrahim matanda na, mahina na rin siya. At yung asawa niya is, matanda na rin. Pero biniyayaan pa rin sila ng anak sa tulong ni Allah na si Ishaq. Si Ishaq. Tayyib. At si Ishaq naman, nagkaroon siya ng anak na si Yaqub. Si Yaqub, alayhi salam. Tayyib. Si Yaqub. Ngayon, ang tanong, tatanungin ko po kayo muli, no? Sino si Israel? Si Ishaq o si Yaqub? Masya Allah. Sino si Israel? Kasi Israel, pangalan po yan. Masya Allah, mahuhusay yung mga estudyante rito. Si Jacob, Yaqub. Allahu Akbar. Sahih. Masya Allah. Jazakumullah khairan jazak. Salamat po sa mga nagko-comment at sumasagot. Kasi yung mga ganyang po, para sa kaalaman natin, yung tawag dyan, yung tafa'ul, isa po sa mga dahilan yan upang magsikap at ganahan ang isang guro sa kanyang pagtuturo. Yan, yung may mga sumasagot, nagtataas ng kamay. Alhamdulillah. Dahilan po yan para magsikap yung isang maging mas magtiyaga uli yung isang estudyante, yung isang guro dahil sa kanyang mga estudyante na masipag din. Masya Allah. Tama po. At si Yaqub, nagkaroon siya ng mga anak. Yan. Sa Palestine po ito nangyari. Tapos mahabang kwento sa panahon pa ni Propeta Yusuf alayhi salam. Yan. Panahon ni Propeta Yusuf alayhi salam, nang napunta si Propeta Yusuf alayhi salam mula Iraq, nag-migrate yung papuntang si Propeta Ibrahim papunta ng Palestine. Pero bago siya pumunta ng Palestine, may mga tao na puroon na ang tribo ng tao na yon is mga Kan'aniyun, mga Kan'an. At yung mga Kan'an na nandoon is sila po yung mga Arabo. So bago pumunta si Propeta Ibrahim doon, is may mga Kan'an na ron. May mga Kan'an na. At sa panahon naman ni Propeta Yaqub, na siya sa Israel, mula Palestine, nag-migrate po sila papunta sa Egypt. Kaya na yung kwento sa Surah Yusuf, yung nag-migrate sila. Nasa banal na Quran yan. Nag-migrate sila ron. At kung babalik kami yung kwento ni Propeta Yusuf, dahil sa tindi po ng yung tag-init, yung millennium, nawala na ng tubig, yung pagkain, nag-migrate po yung mga Israelitas, yung si Yaqub alayhis salam at kanyang mga anak, papunta sa Egypt. Tayyib, nag-migrate sila ron. Tapos, yung mga Kan'aniyon, yung ibang Kan'aniyon, naiwan pa rin doon, mga kapatid, saan? Sa Palestine. Kasi nga taga doon sila eh. Dahil bago pumunta si Propeta Abraham doon, is nandun na sila, at umalis yung mga Israelitas at nanatili doon yung mga Kan'an. Tayyib, kahit matindi po yung tag-init. At ito po yung kwento. Sa panahon ni yung mga Israelitas nag-migrate sa Egypt. Kung babalikan natin yung kwento ni Propeta Yusuf, yan po yung sunod-sunod eh. Nakalagay sa banal na Quran. Si Propeta Yaqub alayhis salam, dahil nga si Propeta Yusuf is naging wazir, naging gobernador na siya, kanang kamay ng hari o ng Fir'aun ng Egypt, ng hari doon, binigyan ng bilang pagkaloob o bilang ganti ng hari kay Propeta Yusuf dahil mahusay siya sa pagpapaliwanag ng mga panaginip. Yan, tinanggap niya at kinuha niya ang kanyang mga pamilya sa lugar ng Palestine. Tayyib, yung mga Israelitas, yung mga kanyang kuya, kahit na inapi na siya noong araw, tapos pinagtangka ang patayin, binenta siya, nilayo sa kanyang tatay si Yaqub, kalaunan tinanggap niya pa rin sila bilang pagpapakumbaba dahil sila pa rin ay magkakamag-anak at magkakapatid. At si Yaqub alayhis salam nanirahan doon sa Egypt kasama yung mga Israelitas. Nanirahan sila na mahabang panahon sa Egypt. Pagkatapos mga kapatid, muli lumabas na sa panahon naman tayo ni Propeta Musa alayhis salam. Sa panahon ni Propeta Moises. Ito. Sa panahon ni Propeta Moises, alam natin, yung mga propeta po, may mga kalaban yan sila eh. May mga sugo ng Diyos, may mga kumakalaban sa kanila. Kaya kung may mga kakilala tayo, may mga kamag-anak na nagtatanong sa atin patungkol sa mga katangian ng propeta, ang mga propeta po, may mga kumakalaban po sa kanila na humahantong sa pagpatay.
At yung mga propeta po, isa sa mga katangian nila, hindi po sila yung mahilig kumuha ng pera sa mga tao. Hindi na katangian yon. Yung manlimos sa mga tao, hindi. Hindi katulad ng mga nag-aangkin na propeta ngayon sa buong mundo. Sa Pilipinas, marami po dyan nag-aangkin na propeta. Sa Amerika, sa Australia, at sa Africa, na napakarami po nag-aangkin na sila yung propeta na nanlilimos, nangunguha ng mga ikapo at binubulisan nila. Hindi po ganyan yung Islam at hindi ganyan katangian ng mga propeta. Taib, sa panahon ni Propeta Musa alayhi salam, nung siya'y nag-migrate kasi nga gusto siyang patayin ni Firaun, pagkatapos siyang alagaan at inutusan niya yung mga tao na sumamba sa nag-iisang Diyos, at nag-migrate sila patungo sa Palestine. Ito yung sinasabi sa Quran. Nung papunta na sila sa Palestine, kasi babalik sila sa Palestine. Babalik muli sila sa Palestine. Qalu inna fiha qauman jabbarin. Sabi nila, nakita nila, bago sila pumunta sa Palestine, nakita nila may mga tao na sa Palestine. Ito, mga kapatid, nakalagay sa Quran. Ano yung nakalagay sa Quran? Sabi nila, qalu inna fiha qauman. Assalamualaikum, narinig po ba ako? Pwede pong may magsalita, narinig po ba ako? Okay, alhamdulillah. Taib, ang sabi, qalu inna fiha qauman jabbarin. Ang sabi nila, O Musa alayhi salam, may mga tao diyan sa lugar na yan, sa Palestine, na matatapang, malalakas. Isa sa mga katangian ng mga Hudyo, duwag talaga yun, yung mga Hudyo na yan. Kung sila lang, duwag lang po talaga yan. Kaya nga sa huling araw, ito sa propesiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga Hudyo magtatago sa bato at magtatago sa likod ng puno at magsasalita yung bato, magsasalita yung puno na sabihin sa Muslim dito ay mayroong Hudyo sa likod ko. Sa digmaan na po yung mangyayari yun talaga sa propesiya sa huling araw. Sabi ng mga Hudyo, ng mga Israelitas kay Propeta Musa alayhi salam, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha ma damu fiha. Hindi kayo papasok diyan o Musa sa Palestina niyan, sa lugar na yan. Hanggat nariyan ang mga tao na yan. At sino yung mga tao na yun, mga kapatid? Sila yung mga Kanani yun, yung mga Arabs. Mula noon, bago dumating si Propeta Ibrahim, nandun sila. Pagbalik nila muli ng mga Hudyo, ng mga Israelitas, nandun pa rin sila sa Palestine. Qalu inna fiha qauman jabarin wa inna nadkhulu ma daw fiha. Fadhhab anta wa rabbuka. Pumunta ka ron o Musa at ang iyong Panginoon, makipaglaban ka sa kanila. At kapag wala na sila, pupunta kami. At dito kami, manatili lamang kami sa aming mga lugar. So ito yung sinabi ng mga Hudyo. Kaya bumalik po ang mga Hudyo, mga kapatid, yung mga Israelitas, bumalik yung mga Israelitas sa Palestine, nag-migrate sila muli sa panahon ni Propeta Musa alayhi salam. Yung nakalagay sa Banal na Quran na mayroon kauman jabbarin, sila po yung mga Kananiyun, yung mga Arabs na nariyan na at nandiyan, nanirahan ng mahabang panahon. Tapos nagkaroon ng mga digmaan. Muli, nakaalis yung mga dyan. Palestine yan noong araw. Noong araw, isang lugar lang, Sham. Pero nung World War I, yung unang digmaang pandaigdigan, nagkaroon po ng problema talaga yung mga Arabs kasi ang UK, yung England, para sa kaalaman natin, sila yung kilalang dati, malalakas na bansa. Yung Amerika, bago lamang po yan. At yung Amerika, bago lang nakilala at wala pong history ang Amerika tulad ng history ng mga Muslim. Ang lahat po ng history is nasa Islam. Nasa Iraq, nasa Sham, nasa Syria, nasa Egypt, nasa Palestine. Kaya ang Amerika, milyong-milyong dolyar ang kanilang ginagastos para balikan kung saan ba sila nagmula, kung ano ang kanilang history. Pero sa Islam, marami po tayong history na dapat pag-aralan ng isang Muslim. Hanggat sa tinaksim po, kumbaga pinaghati-hati yung mga Arab, inutusan nila na magkaroon ng thawra, ng revolusyon. Ang pinuno sa Makkah na si Sharif Hussein, pinangakuan siya ng UK, ng England na magtayo ng revolusyon laban sa mga Ottoman Empire. Bakit? Dahil ayaw nila sa batas na yon.
At kapag magkakaroon ng revolusyon, ang pangako ng mga Ingles kay Sharif Hussein, siya yung gagawing pinuno ng mga Arabs, lahat ng Arabs sa Emirates po, sa Al-Imarat, sa Kuwait, sa Bahrain, sa Amman, basta lahat ng Arab country, ikaw yung magiging pinuno o Hussein. Magkaroon lamang ng revolusyon. No, magkaroon lamang ng himagsikan laban sa Ottoman Empire. Sinuportahan ganito ganyan hanggang sa yung Iraq nagkasira-sira na dahil sa pakikihimasok at mahabang kwento po sa madaling salita, nahiwalay na po yung Palestine at nanirahan na po roon muli na bumalik yung mga Hudyo na galing Europe sa panahon ni Hitler. Kinapunta yung mga ilang libong pamilya ang nanirahan sa Palestine. Tinanggap po sila, mga Hudyo sa Palestine, tinanggap sila ron, binigyan sila ng maliit na lugar, kasama po yan sa kasunduan. Magkaroon ng maliit na tirahan yung mga Hudyo ron, pero dahil sa traidor, alam niyo yun, inalagaan sila ng mga Palestinian, ng mga Arabs doon, inalagaan sila, pero kalaunan, mga kapatid, yan, nagkaroon na ng kumbaga plano na burahin ang Palestine noong 1940s. Kaya kung sino yung may karapatan po dyan sa Palestine, mga kapatid, walang iba. Kung babalik kami yung history noong unang panahon, yung mga kwento na ating binanggit, nandiyan na po yung mga Arabs noong araw. At kung bakit ganyan po ang labanan hanggang ngayon sa Palestine, dahil po sa paniniwala sa mga sagradong lugar na nariyan. Partikular ang Quds, ang Masjid al-Aqsa, ang unang kibla ng mga Muslim, at nariyan din po ang paniniwala ng mga Hudyo na ang kaharian ni Haring Solomon at Haring Sulaiman at Haring David o Haring Daud na gusto nilang makita yung kaharian ni Haring Solomon. Kaya hanggang ngayon tuloy-tuloy po yung digmaan diyan. At binasa rin po natin yung talata kanina na nagpapatunay, isang talata pa lamang po yung binasa natin at marami pong talata diyan na nagpapatunay na yung pagpatay para sa kanilang pananampalataya, kapag sumasalungot ka, yan, gagawin kang alipin, bata, matanda, kahit yung buntis, papatayin po. Lahat po. At lahat sasamsamin nila, maging ari-arian nila. Nakalagay po sa Biblia yon. Hindi po ako nagsabi yon. Sa Biblia po mismo nakasaad. Kaya ganyan na lamang po, mga kapatid, ang kanilang ginagawa roon. At tayo bilang isang Muslim, ang role natin is ipanalangin na magkaroon ng kapayapaan ang mga Muslim at mamuhay tayo na may respeto kasama yung mga ibang pananampalataya, iparating sa kanila yung Islam, kung ano yung utos ng Islam ng may kaalaman, may hikmah, maging mabuti sa kanila, sapagkat yan po ang utos ng Islam. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, na dapat natin ito maunawaan. Manawagan ka tungo sa iyong Panginoon nang ikaw ay may hikmah. At ang ibig sabihin ng hikmah, yung paglagay ng isang bagay ayon sa kanyang kalagayan. Ilulugar mo ang isang bagay. Makitungo ka sa isang tao kung paano siya dapat pakitunguhan. Yan ang ibig sabihin ng hikmah. Wad'u shay fi mawdi'ihi. At sinasabi rin ni Allah sa banal na Quran, Qul hadihi sabili ad'u ila Allah. Sabihin mo, O Muhammad, ito ang aking daan. Na dapat natin ito maunawaan. Ito ang aking daan. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Ang manawagan tungo kay Allah na mayroong kaalaman. Ang pagdadakwa, ang pagtuturo is may kaalaman dapat ng isang Muslim. Dahil may mga katanungan po na maaaring hindi alam ng isang Muslim isagot, na maaaring makapagligaw sa isang tao at hindi lamang tao, bagkus mga tao pa. Kaya halimbawa niyan, yung nangyari sa Palestine, kapag ang tao is walang kaalaman, paano niya sasagutin yung bagay na yan? Ano po? Paano niya sasagutin yung mga kaganapan doon? Pero tayong mga Muslim, ang gusto natin is kapayapaan. Ang gusto natin kapayapaan. Huwag natin kakalimutan yung mga kapatid natin doon, ipanalangin sila
sa bawat sujud natin. Maaari po tayo magkunot sa kalagayan ngayon, magsalatul kunot. Kapag tayo magsasalatul witr, magkunot tayo. O sa mga salawatul khams, kahit sa 5 pagdarasal, salatul fajr, partikular, maghrib, isha, maaari tayong magkunot, ipanalangin natin ang ating mga kapatid na tulungan sila ni Allah, biyayaan ng sabar. Yung mga kapatid natin doon na subhanallah harap-harapan, yung kanilang mahal sa buhay namamatay. At bilang isang ina, bilang isang ama, kapag may anak kang babae, may anak kang lalaki, may bata kang anak, may imagine mo kapag ikaw nasa kalagayan nila. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim," ang paglalarawan sa mga Muslim. Ang paglalarawan po sa ating mga Muslim sa buong mundo. Saan lupalop ka man ng mundo, kapag ikaw ay naniniwala na walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat isabuhay mo ang hadis na ito. Ang paglalarawan sa isang Muslim sa kanyang kapwa. Mathalul mu'minina fi tawaddihim, sa kanilang pagmamahalan, wa tarahumihim, sa kanilang pagkakaawa, yung maawa, habagan sa bawat isa. Ano po? Yung pagbibigay ng, yung ma-concern ka sa bawat isang Muslim. Papaano ito? Paano yung larawan sa atin? Yung halimbawa sa atin, kamathalil jasad, para tayong isang katawan. Idashtaka minhu udwun tada'a law sa'iril jasad. Kapag makaramdam ang isang sakit kapag makaramdam ang isang bahagi ng ating katawan ng sakit, halimbawa, ang tenga mo masakit, ang ulo masakit, ang ngipin mo masakit, buong katawan damay. Kapag makaramdam ang isang bahagi, ang isang parte ng katawan natin ng anumang sakit, mararamdaman ng buong katawan mo yan. Hindi lamang yung magkakasakit yung sa dulo, yung sa paa, yung sa kamay. Hindi, buong katawan mo damay. So, ganyan yung mga Muslim. Kapag nasaktan sila, namamatayan ng harap-harapan, mga mahal sa buhay nila, nanay, tatay, pinaalis sa kanilang lugar. Isipin nyo yun, mga kapatid, ikaw yung nasa kalagayan nila. Hindi ba masakit? Dapat, kung hindi natin kaya silang padalhan ng pagkain, ng inumin, dahil mahirap din tayo, o hindi natin alam kung paano magpapadala ng tulong doon para makakain sila. Sa mga kababayan din natin doon na Pilipina, mga OFW, para kung paano sila tulungan, manalangin tayo para sa kanila, mga kapatid. Wallahi, manalangin tayo para sa kanila. Pagkatapos manalangin tayo, magdua. Wallahi, iba ang nagagawa ng dua. Iba ang nagagawa ng dua. Ulitin ko, iba ang nagagawa ng dua. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'watal mazlum. Matakot ka sa panalangin ng taong inapi, kinuhanan ng karapatan. Katakutan mo sila. Bakit? Sapagkat yung taong inapi na yan, at kung ano yung kanyang panalangin, walang hijab, walang harang sa pagitan niya at pagitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magbibigay po ako sa inyo ng maikling kwento, mga kapatid. Ito ay totoong nangyari. May isang doktor na meron siyang conference sa isang malayong lugar. Siya po ay Pakistani. At kilala yung kwento na ito. At nung babiyahin na siya, nakasakay ng eroplano na, papunta na sa conference kung saan yung mga kilalang doktor, yung surgeon na doktor sa buong mundo, kasama po siya para umaten o dumalo sa isang pagpupulong na gaganapin. Dahil sa lakas po ng ulan, bumaba ng di oras ang eroplano. Lumanding sa isang lugar upang pahintuin o patilain yung malakas na ulan at pagkidlat sa panahon na yon. Nung lumanding eroplano, mga kapatid, yung doktor na ito is hindi siya mapalagay dahil ayaw niyang mahuli sa conference na magaganap. So kinausap niya yung mga nagatrabaho sa airport kung saan sila lumapag ng biglaan. Ang sabi niya, anong oras pa tayo aalis? Lilipad yung eroplano muli. Ang sabi sa kanya, siguro mga matagal pa, mga 4 na oras pa. Sabi niya, kailangan dumalo ko sa pag-upulong na ito, sa lugar na ito, kailangan ko makadalo roon. So ang sabi sa kanya, binigyan siya ng, may nagmungkahi sa kanya,
maaari po kayo sumakay ng taxi. So kapag sasakay kayo ng taxi, is ilang oras lamang, makakarating na kayo sa lugar na pupuntahan ninyo. So dahil sa nagmamadali siya, gusto niya talaga makapunta sa mga kapatid. Sa conference na yon, sumakay siya ng taxi, papunta sa lugar na yon. At habang siya nasa biyahe, ang ulan, napakalakas pa rin. At madilim na panahon, napakalakas pa rin. Hanggat dahil sa yung taxi driver din mismo, kailangan nila magpahinga dahil ayaw nilang baybayin yung daan ng mahaba gawa ng malakas na bagyo. So nagpahinga sila sa isang maliit na bahay, nakiusap sila, pwede ba silang tumuloy, at pinatuloy sila. Nang pumasok sila ron, nakita niya matandang babae. At yung matandang babae lagi nagdidikir, lagi nagdudua kay Allah. Tapos meron siya nakitang bata, meron siya nakitang bata na nakahiga lamang, nakalatay lamang sa kama, na may kapansanan. So sabi niya, ano meron sa apo ninyo? Ang sabi ng matandang babae, ang apo ko ay mayroong sakit. Mayroong sakit yung apo ko at wala nang kayang gumamot sa kanya maliban na lamang sa doktor na hindi ko alam yung pangalan ng doktor na yon, pero siya yung tinutukoy. Yung doktor na Pakistani na yon, na surgeon para gumaling yung aking apo. Isipin niyo po yun. Pero sabi ng matandang babae, hindi ko kayang puntahan yung lugar ng doktor na yun kasi nga mahirap lamang kami at wala akong pera. Nasa malayong lugar siya. At nagulat yung doktor na ito, tinanong niya matandang babae, sabi niya, sino yung doktor na yun? Sabi niya, ganito, ganyan, ganito siya, nakatira siya sa lugar na yun, at surgeon din yung doktor na yun. Dito sa lugar namin, walang doktor na tulad niya, at yung mga doktor sa lugar namin is wala nang kakayanan para gamutin yung anak ko. So, binanggit yung pangalan ng doktor at napatunayan na siya yun. Sabi ng doktor na ito, Allahu Akbar. Sabi niya, napatakbir siya. Allahu Akbar, ikaw o inang, ang dua mo is tinanggap ni Allah. Ako'y doktor na tinutukoy na yun. Mismong ultimong eroplano, pinahinto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa kalagitnaan na ng paglipad pero binaba sa inyo dahil sa inyong dua, sa panalangin ninyo. Kaya yan po mga kapatid, yung panalangin po ng isang tao is walang imposible. Totoo pong nangyari yung kwento na yan at kilalang kilala po yung kwento na yan. At hindi lamang po yan, kwento rin ni Imam Ahmad rahimahullah. Nung si Imam Ahmad rahimahullah, naglalakbay siya, naghahanap sa saliksik ng kaalaman, naghahanap ng mga hadith. Inabutan siya ng gabi, gusto niyang matulog sa masjid kasi gabi na. Nung natulog siya sa gilid ng masjid, sa loob ng masjid, pinagbawalan siya ng haris o yung bantay ng masjid. Sabi niya, lumabas ka rito. Hindi niya kilala yung kausap niya na si Imam Ahmad. No? Si Sheikh Imam Ahmad bin Hanbal. Sabi niya, umalis ka rito. Bawal matulog dito. Si Imam Ahmad, manlalakbay siya. Wala siyang kilala sa lugar na yun kung saan siya napahinto. Nagpalipas ng gabi. Sabi niya, magpapalipas naman ako ng gabi at kinabukasan ako aalis din. So ang sabi niya, ang sabi ng haris, nung gwardiya ng bantay ng masjid, hindi pwede. Ay umalis ni Imam Ahmad, ang ginawa niya, doon na lamang siya natulog sa gilid ng masjid, sa pintuan. Nakita pa siya ng haris. Tinulak siya palabas. Sabi niya, hindi pwede rito kahit sa labas. Maghanap ka ng kahit sa gilid ng pintuan, maghanap ka ng lugar kung saan ka maaaring matulog. Hanggat sa, subhanallah, si Imam Ahmad, umalis siya. At nakitulog siya sa meron siya nakitang lalaki naman. Ito naman lalaki na gumagawa ng isang panadero. Sabi niya, o kapatid, maaari ba akong makituloy sa iyo? Tapos pumayag yung lalaki na ito, yung panadero na ito. Ginawa niyang panauhin si Imam Ahmad, pinakain, pinatulog. Tapos yung panadero, alam natin, is maaga gumagawa ng tinapay. Bago magpajar, gising na. At si Imam Ahmad din, kahit siya ay manlalakbay, naaga siya nagigising para magtahajjud, magsala, magdikir, magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagising siya at nakita niya yung panadero na ito na bawat masa sa arena is nagdidikir siya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, at nagdudua siya. Nag-istighfar siya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tinanong niya, sabi niya,
nakita kita, bawat pagmasa mo ng arena, ikaw ay nagdidikir kay Allah, nag-istighfar ka. Ano yung thamara ano yung bunga ng iyong ginagawa? So ang sabi ng lalaki na ito, yung panadero na ito, ang bunga ng ginagawa ko na ito, lahat ng aking panalangin is tinatanggap ni Allah. Wala akong hiniling maliban na lamang na tinanggap ni Allah. Lahat ng aking dua tinanggap ni Allah. Maliban sa isang dua. Ang sabi ni Imam Ahmad, ano yung dua na yun? Sabi niya, ang makita ko ang imam sa panahon na ito, si Imam Ahmad bin Hanbal. Gustong gusto ko siya makita. Pero hindi ko pa siya nakikita hanggang ngayon. Napatakbir si Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Hindi niya kasi kilala na yung panauhin niya sa gabi nun is si Imam Ahmad bin Hanbal. Sabi niya, tinanggap ni Allah ang iyong panalangin at nandirito ko sa iyong harapan. Dinala ako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Kaya mga kapatid, wala pong imposible sa dua. Yung mga kapatid natin sa buong mundo, ipanalangin natin na tulungan sila ni Allah, proteksyonan sa anumang sakit. Tayo mismo sa ating sarili, manalangin kay Allah ng gabay at patnubay at biyayaan tayo ng mabuting pangwakas. Maging mabuti tayo mga kapatid, unas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbulakasin natin ang ating komunikasyon sa Kanya, ang ating relasyon sa ating Diyos. Pagkatapos maging makatao tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid. Maging mabuti tayo sa kanila, sa ating mga magulang, mga asawa, mga anak, at sa lahat ng mga tao. Yung mga kapatid natin sa Palestine, ipanalangin natin sila mga kapatid kay Allah. At yung maikling mga kaalaman kanina, history na ating binanggit, yan po ay totoo. Hindi po yung gawa-gawa at hindi lamang po kung saan natin nabasa yan, may mga katibayan po yun. At kung bakit po ganoon na lamang yung ginagawa nila sa mga Muslim sa Gaza, hindi lamang doon sa buong mundo, dahil po sa doktrina na ating binasa kanina. Ano po? Ulitin ko po ulit para baka may magtatanong sa inyo na hindi nalista yung sa Biblia na nakasaad po yun kung yung pagpatay sa mga hindi susuko sa kanila. Sa Deuteronomy po, ito ay chapter 20 at magsisimula sa verse 10. Yun po, mabasa nyo rin kung paano nila, ang mga tao sa buong mundo po yun, kung paano sila makitungo. Bago ninyo salakayin ang isang lungsod, alamin muna ninyo, ito yung kondisyon, alamin muna ninyo, kung gusto nilang sumuko. Kapag binuksan nila ang pintuan ng kanilang lungsod at sumuko sa inyo, ito yung gagawin sa kanila. Hindi sila papatayin. Pero ito yung ano yung gagawin sa kanila? Magiging alipin ninyo sila. Alipin. Hindi lamang po sa Israel yan. Hindi lamang sa Palestine, sa buong mundo. Tayo ay magiging alipin kapag sasakupin tayo nila. Magiging alipin ninyo sila at magtatrabaho para sa inyo. Yan. Magtatrabaho, magbibigay ng buwis. Alipin nga eh. Kung ayaw nilang sumuko at sa halip ay gustong lumaban, kubkubin ninyo sila. Yan, salakayin ninyo sila. Kapag sila'y nalupig na ninyo sa tulong ng Diyos ninyong si Yahweh, patayin ninyo ang lahat. Ito, lahat ng kalalakihan. Lahat ng kalalakihan roon, patayin daw. Subhanallah. Wala nang bata matanda, lahat na. Bihagi ninyo ang mga babae at ang mga bata at samsamin ang mga hayop at lahat ng mga maaari ninyong makuha para sa inyo. Ang mga iyon at maaari ninyong kunin sapagkat ipinagkaloob sa inyo ni Yahweh. Mga kapatid, yun po ang sinasabi sa Biblia na nakakatakot po. Nakakatakot po yun. Sapagkat sasamsamin ang lahat ng ari-arian, kaya ganoon na lamang yung pakikitungo nila sa mga Muslim doon dahil doktrina po kasi nila yon. So kapag may basihan sila, may katibayan sila, is pinaniniwalaan nila yon. Kaya ganoon po yung ginagawa nila. Sana po ilista ninyo yan at isabihin ninyo sa mga sa mga kababayan natin na nagtatanong-tanong patungkol sa kung bakit may ganun. May mga ganong kaganapan sa Israel at sinisiraan pa yung mga
kapatid nating Muslim doon. Sila na nga yung pinatay, sila na yung inapi, sila pa yung ginawang ang tawag doon, ginawang terorista. Allah understand. Sinasabi rin doon sa talata sa Biblia, kasi may yung Biblia po rito na hawak ko is Arabic. Yung iba rito hindi ko alam paano isalin sa Tagalog. Pero meron ako rito sa yung Haskell, hindi ko alam paano sa English. Pero sa Arabic Haskell siya eh. Ezekiel ata yun sa tama, Ezekiel nga. So babasahin natin sinasabi rito sa Biblia sa chapter 9, mga kapatid. Patungkol din po ito sa sa paniniwala nila. Sabi rito, chapter 9, verse 6 hanggang 9. Sabi rito, patayin ninyong lahat ang mga taga-roon, matanda, binata, dalaga, babae at bata. Subhanallah. Ayan, mga kapatid, yung puro pagpatay, yung Biblia nila nakakatakot. Walang pakialam kahit buntis, bata, matanda. Yung mga binasa natin, ilan talata pa lamang po yan, pero marami po yan eh. Yung mga naninira tungkol sa Islam, yan po yung pag-grad ninyo sa kanila. Sinasabi nila, kayong mga Muslim, ganito, ganyan. Kahit saan lugar may gulo. Yung katibayan nga ninyo, mas malala eh. Yung doktrina na inyong pinaniniwalaan, isipin ninyo yan. Bata, matanda, kailangan patayin, walang pakialam. Na nakasaad po yan sa Biblia. Subhanallah. Kaya tayo, gusto natin kapayapaan lamang, mga kapatid, bilang isang Muslim. Kaya nga, Muslim, ibig sabihin ng Muslim, sumusuko, sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dito sa Saudi Arabia, tignan nyo po, kung masamang tao ang mga Muslim, hindi aabot ng 2 milyong mga OFW ang maninirahan dito o magtatrabaho, maninilbihan dito sa kaharian ng Saudi Arabia. At hindi lamang dito sa Saudi Arabia, sa Qatar, sa Kuwait, sa Dubai, sa Amman, sa Jordan, yung mga lugar ng mga Muslim, payapa po naninirahan yung mga kababayan natin dito. Wala pong gulo sapagkat ang Muslim, ipinagbabawal po sa kanya na pumatay ng muahid. Subhanallah. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang pumatay ng hindi Muslim na mayroon kayong kasunduan, mayroon kayong usapan. Parang yung mga kababayan natin dito, is may kasunduan po, government to government yan. Yung kontrata. Nang walang dahilan, hindi niya kailanman maaamoy ang paraiso. Hindi niya maaamoy. Kaya may pitong ipinagbabawal sa Islam yung pagpatay ng walang dahilan. Pero sinabing may dahilan, ano yung dahilan na pwede? Kapag ang tao ay nakapatay, maaari siya, kasi buhay sa buhay, death penalty, ika nga. So maaaring patayin yung taong nakapatay, pero hindi lamang kung sino yung gagawa. Hindi po, kung sino lamang gagawa, maaari niya patayin kagad, hindi. Kailangan dadaan sa proseso, dadaan sa judge, sa qadi, sa hakim, sa pinuno, at sila yung magbibigay ng utos at sila yung magbibigay ng hatol para sa death penalty. Yan ang utos ng Islam. Yan yung sinasabing may karapatan. Kaya sana nalinawan po ang ating mga tagapakinig. Alhamdulillah. At ito lamang yung gusto nating ibahagi sa inyo. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Baka eto, si Umu Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah po, baka may katanungan po. Tumatanggap tayo ng katanungan, inshallah subhanahu wa ta'ala. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Tumatanggap tayo ng mga katanungan. Welcome po yung magtanong. Bismillah. Pwede po kayo magtanong, mag-open ng mic.
para mas maano po, mas mabilis natin maano, mas maganda yung mag-open kayo ng mic. Pakibasa na lang po yung huling binasa ko raw, sabi. O, sige po. Saan ba yun? Actually, marami po yan eh. Puro pagpatay, patay-patayin nyo. Sa Biblia po yung nakasaad. Kakatakot nga po yung sinasabi na yung paniniwala nila na ano eh, banal na kasulatan. Dali lamang po, no? Paniniwala nila ang Diyos ika ay pag-ibig. Pero bakit ganun? Puro banal. Puro pagpatay. Ang una, para sa kaalaman natin, ito, type ko. Ito yung una. Yung iba, inshallah, ma-type natin. Ito po, tinatype ko, no? Yan yung simula, yung una. Yung pangalawa, meron, yung Biblia ko kasi rito is Arabic eh. Pero hindi nga Biblia tawag dito eh. Is, ano, banal na ano eh. Al-Kitab al-Muqaddas, banal na kasulatan. Hazekiel, paano ba to sa ano, sa English bigkasin? Okay lang ba i-type ko sa Arabic tapos kayo na lang maghanap sa ano, kung ano yung English niya? Arabic kasi yung mga na ano sa akin eh, nasa Arabic yung mga nandito sa akin, yung mga verse patungkol sa inuutusan ng kanilang Diyos na patayin yung mga tao lahat sa buong mundo. Nakalagay po sa Biblia yon, sa kanilang libro na banal na pinaniniwalaan. Kung mayroon sa inyong kayang tipunin ito sa Tagalog, o di ka, ito, magbibigay ako ng ano, i-send ko na lang yung link. Yan, yung link. Tapos, pakisend po ang Arabic, kami ng bahala sa Tagalog. Ito, mashallah. Sige po, kayo na lamang po. Yan po yung link. Bin Mariam, yan. Nakikita niyo nandyan na lahat. Nahanap ko rin dito eh, yung ito sa ano, Ezekiel. Hindi ko alam paano ang pagbigas dito. Yan na yun eh. Hindi niyo maano yung ano, sinend ko na link. Ayun sa Ezekiel, nakalagay diyan. Wala nang wala nang patumpik-tumpik pa. 6 verse chapter 6. Ako pabor sa mga ano yun, mahilig may pagdebate. 9 pala, chapter 9:6 sabi. Ito type ko. Walang link. So ito yung pangalawa. Nahanap ko na sa Tagalog. Yung isa, di ba? Deuteronomy 9. Nine six. Yan. So, ang sabi rito, papatayin ninyong lahat ang mga taga roon
matanda, binata, dalaga at babae at bata. Ayan. So meron pa anong kasalanan ng bata, no? Yung Yeshua. Ano ba yung may question answer po ba tayo? Magtanong na po kayo mga kapatid habang ah tanong po mga kapatid. May tanong po mga kapatid, paki-open na lang po yung mic niyo para magkaano po tayo. Magkaunawaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pwede po magtanong. Kanina pa po ako nagsasabi na pwede magtanong. Welcome po. Kasi naka-close po yung mic. Naka-close po yung question, Mic. Yung Ah, mic tapos, po. Tatanong po sana po ako, bakit po ang mga, di ba mga mga Hudyo po ay bakit po bumalik po sila sa Israel? Di ba sila po ay mga isinumpa po na wala silang mga lupain po? Itanong niyo bakit sila pumunta ron? Sa panahon po ni Hitler, dinala po sila ron. Tapos sinabi ko na po kanina yan na yung UK mismo, yung England, nagkaroon silang kasunduan na bibigyan ng lugar ng lugar sa Palestine yung mga taga doon. So